everyone! Welcome na naman dito sa aking channel. And today's vlog, meron na naman akong nakita na odds sa isang social media platform na 99% daw yung approval rate ng loan app na ito at pwedeng matanggap yung pera in 3 seconds lang. So, ibig sabihin, pagka-install, isang click lang, receive agad, diba? 3 seconds lang kasi yung nakalagay dito, 99% approve. Kapag utang daw ng 5,000 pesos, ang loan tenure ay 180 days to 360 days or nasa 6 to 12 months or isang taon. Total interest rate lang ay 1,680 pesos, diba? Sa 5,000 na utangin. At kapag utang daw tayo dito ng 25,000 pesos, loan tenure pa rin ay 180 days to 360 days or 6 to 12 months. Total interest ay 1,680 pesos pa rin. Diba? And then instant approval check, low interest 0.2% per day check, without collateral check, at registered nga daw ito sa SEC or Securities and Exchange Commission. So, yan yung nakita ko na odds ng loan app na ito. Kaya naman, syempre, din-download ko na naman at sinubukang utangan. Pero bago natin ituloy, kunting patalastas muna, let's watch this. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, Rapid Peso, itong loan app nga na pag-uusapan natin. So, hanggang 50,000 pesos daw yung pwedeng mahiram kasi yun nga yung pambungad ng loan app na ito. At same with other loan app na maglalagay ulit tayo ng valid mobile number at pagtatap nga natin ng OTP or get OTP, magsisend na naman ito ng one-time password na kailangan natin ma-input dito. Pero, ayun nga, disclaimer mga beses ko ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So, gumagawa lang talaga ako ng reviews para maipakita sa inyo kung okay ba utangan. Kasi, based sa mga naging experience ko sa ibang loan app ay talagang hindi maganda, kaya sineshare ko na lang din sa inyo. At may mga tinatanong yung loan app na ito like, how many online loans do you have currently? How many times you borrowed money before? Longest overdue? Yan, puro no, syempre yung sagot ko dyan. At educational level, yung marital status, yung monthly expenses. At kailangan din daw maglagay dito nga ng ating email address at yung work information like yung industry, yung payroll period, monthly income, magkano daw ba yung sinasahod natin every month nga, at next payday. So, it's either 15 or 38 or kailan yung susunod na sahod natin. At yung employment status, kung permanent ba or naka full-time lang or freelance. So, full-time, syempre yung nilagay ako dito. At kung mapapansin nyo dyan sa taas, naging hanggang 50,000 pesos na naman daw yung pwede kong utangin. At agad-agad nga kailangan maglagay ng personal references. At lagi akong nagpapaalala na mag-ingat tayo sa paglalagay ng personal references mga beshies kasi once na due date mo or nag-post due yung loan application at wala ka pa ring pambayad or mahirap ka matawagan or hindi ka nakakabayad ng iyong utang, minsan, yung collector ng iba't ibang mga loan app, sinasama nilang i-message yung personal references na nilagay mo. Hindi ko naman sinasabi na yung loan app nga na ito, pero halos kasi ganun yung mga nasubukan ko na nauna na may matataas na charges, may matataas na interest. Medyo hindi maganda maningil yung mga collector nila. So, may part na kailangan natin mag-upload ng isang valid government ID at meron na namang facial verification. So, pag-upload ko ng isang ID, nakuha nga nila yung mga personal information ko. Tatapat na nga natin ulit yung cellphone sa ating mukha, then i-follow lang natin yung instruction.
So, yun, mag-ingat tayo, diba, sa pag-apply ng iba't ibang mga loan app kasi grabe talaga yung mga information natin, hindi biro. Ilalagay natin yung mga basic information natin, yung mga personal information, mag-upload ng isang valid government ID, diba? So, may part na maglalagay ulit tayo ng saan natin gustong matanggap yung loan proceeds, pwede via banks or via e-wallet. So, e-wallets na naman yung nilagay ko dito. At dito nga sa dulo ng aking loan application, ang unang offer ng loan app na ito sa akin ay 2,500 pesos lang, di ba? Akala ko ba 50,000 yung pwedeng utangin? Kasi yun yung pambungad ng loan app na ito. Pero dito nga sa dulo ng aking loan application, naging 2,500 pesos lang pala. So dito nga meron silang nilagay na tatlong payment period or repayment period. So doon sa 2,500 pesos, merong first payment na sa June 13, second repayment date ko daw ay sa July 16, at third repayment ko ay sa September 5, 2025. Pero kasi mga beshies, kung mapapansin nyo dito sa second and third payment ko, ang nakalagay ay tig 56 pesos lang. Sa July 6, 56 pesos yung babayaran ko at sa September 5, 56 pesos lang. Kaya talaga itong nilagay nila na mahabang payment terms na halos nasa 3 hanggang 4 na buwan ay hindi po totoo kasi dito pa lang sa first payment period ko sa June 13, kailangan kong magbayad agad-agad ng 2,500 pesos. At dito sa baba, merong nakalagay na details of the fee. So, hindi po natin matatanggap ng buo yung 2,500 pesos kasi nga may mga iba't ibang fees, charges yan, like itong service fee na 925 pesos, interest 113 pesos, disbursement amount 1,575 pesos. Diba? So, napakalaki mga beshes itong fees na kinakaltas ng loan app na ito at kung ano yung matitira or kung magkano lang yung matitira, yun lang yung i-disburse nila sa atin. Or i-disburse nila sa inyo kapag uutang kayo. At yung payment terms nga nito, 6 to 7 days lang talaga. Kaya nataliwas po doon sa pambungad nila na 6 months hanggang 12 months yung payment terms. Pero hindi po totoo yan kasi dito sa ating loan application or based nga dito sa loan application ko, ang first payment na in-offer sa June 13 within 6 to 7 days lang talaga. So itong babayaran ko sa July 6 and September 5 ay eme-eme lang, diba? Nag-iwan lang sila or naglagay sila ng 50 pesos na babayaran ko daw sa second and third payment ko para lang masabi na mahaba yung payment terms pero hindi po talaga. So, napaka-short term lang ito, 6 to 7 days lang pa rin yung ino-offer na payment terms at napaka-laki itong mga charges niya. Kaya naman hindi ko ni-recommend sa inyo yung loan app na ito. Kasi akalain mo, 2,500 yung utangin natin. Tapos, hindi natin matatanggap ng buo dahil sa mga charges nito. Like yung service fee na 925 pesos, interest na 113 pesos, kaya naman ang i-disburse lang sa atin or i-disburse lang ay 1,575. So, nasa 1,000 mahigit yung iba't ibang fees ng loan app na ito. Tapos yung natitira na 1,575, yun lang yung i-disburse. At kailangan kong magbayad within 6 to 7 days ng 2,500 pesos. Kaya naman isang loan app na naman ito mga beshes na hindi siya magandang utangan, na instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. At syempre, grabe yung stress natin dito mga beshes ko ha. Lalong-lalo nga kapag due date mo or nag-past due yung loan application mo tas hindi pa nakakabayad ng utang, ay grabe talaga yung mararamdaman natin na ginagawa ng iba't ibang mga collector sa paniningil nga. Though hindi ko nga sinasabi na ganon yung loan app na ito na hindi maganda maningil kasi wala pang akong experience sa kanilang loan app kasi ngayon lang ako mag-try na umutang dito. Pero based na rin kasi sa ibang mga nasubukan ko na loan app na same lang din naman yung feature, hindi talaga maganda maningil lalong-lalo pag due date or past due yung loan application din hindi pa nakakabayad. Minsan dinadamay pa nila yung personal references at yung ibang loan app pa nga pati yung mga contact number or lahat ng contact number na nakalagay sa cellphone
ay dinidisclose nila na may utang si borrower, di ba? So, yung iba't ibang loan app kasi, nakukuha nila yung mga contact number na nakalagay sa cellphone ni borrower. So, mag-ingat po tayo sa pagtatry na pag-utang sa iba't ibang mga loan app kasi baka ang akala mo yung makatulong sa'yo ay sisira ng buhay mo, di ba? So, yan lang mga beshies. Sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide nga kung utangan nyo pa ba or hindi. So, ano sa tingin nyo? Okay pa itong nagawa natin ng aking honest review or hindi? So, sana i-comment nyo po yan at kung mag-experience kayo, it's either maganda or hindi maganda sa loan app na ito, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagbabalak pa lang i-download, okay? Para makatulong din tayo sa iba't ibang mga users na ma-fall sa iba't ibang scheme na ginagawa ng iba't ibang loan app. Okay? So, yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!